Ano po, alam niyo na po kasi yung mga lalaki, pag Oh, naka-abroad, ah. yun, wala na. Pagdating uwi, wala na. Bali nag-abroad po kayo dati. Opo, bali nag-abroad po ako ng Taiwan. Ah, 2 years contract po. Tapos yung mister ko po, mm, nakiusap sa akin na siya na lang daw ang mag-abroad. mm, Kasi daw nahihiya siya sa papa ko. Kasi siya lang lalaki, siya daw yung nasa bahay. oo. Nahiya siya sa Tapos po, yun, nahiya sa papa mo, ganun. Mm. opo, nahiya po sa magulang ko. Oh. Kaya pinayagan ko po siya. So, siya yung nag-Taiwan. Kaya lang nung nag-Taiwan po siya, Oh, nakahanap ng iba. doon nakahanap siya doon sa Taiwan. Opo. Opo. Anong year po ito, ma'am? Anong taon po kayo nag-Taiwan? Nagtaiwan po ako 1995 to 1997 po. Okay. Tapos 1998 nung umuwi ka, after 2 years contract, siya naman po ang nag-abroad ulit. Siya naman ang nag-abroad. Opo, siya po yung nagtrabaho sa Taiwan. Ilang taon po kayo that time, ma'am? May around 30 something po, ganyan. Yung mga anak po ninyo, ilan po anak ninyo nung nag-abroad? Dalawa po yung anak ko sa kanya. Okay. Okay. Opo. So tapos nung doon na siya sa Taiwan, gaano po katagal na nagtatrabaho siya doon at nagkaroon na ho ng bagong kinakasama? Dali nung nag-abroad po siya, nag-Taiwan po siya, papa ko po ang nagpasok sa kanya. Tapos doon po siya tumira sa bahay ng papa ko. Kasi Taiwanese po ang papa ko. Taiwanese yung papa mo. Opo, Taiwanese po siya. So doon pinatira ni papa sa bahay niya mismo. Tapos doon din nahuli ng papa ko sa bahay din ng papa ko. Ay, bastos. Opo. Hindi siya magaling. Ba't doon kasi dinala? Teka lang po. Taiwanese po pala yung tatay po ninyo. Ba't di ho na lang kayo nanirahan doon sa Taiwan? Kung ganun. Para dalawa po kayo nagtatrabaho doon. Andun mga anak mo. Ano po kasi bali, illegitimate child po kami. Meaning, hindi po kayo na... Bali, ang mother ko po at saka ang papa ko hindi po kasal. Kaya hindi niya po pwede kami makuha doon. I see. Ba't hindi po kasal yung nanay at tatay mo? Bali, may family po ang papa ko sa Taiwan. Bali, second family niya po kami. Kaya naman po pala. Okay. Yan, So, ganun po. mm-mm. Tapos po, nung nahuli siya ng papa ko, di umuwi siya ng Pilipinas. So, nag-decide ako na magtrabaho ulit ng abroad sa Hong Kong naman po. Finish contract po ako ng 2 years. Okay. So, yung nangyari na nagkaroon po siya ng babae sa Taiwan, nang nahuli po ng papa mo, siyempre, pamamahay po ng papa mo yun eh. Galit, pinauwi siya Opo. ngayon. Tinanggap mo naman. Opo. Tinanggap mo. Ano po, siyempre po, para lang hindi po masira yung family, tinanggap ko po. Okay. Nag-sorry naman po. Oh. Pero nung nag-Hong Kong po ako ulit, inulit na naman po niya. Inulit na naman po niya. Bali po nung nag-Hong Kong ako, nakiusap na naman po siya sa akin na siya na lang daw po ang magsa-Saudi. Ang sabi ko, baka na naman umaulit na naman, sabi kong ganun. Hindi na, pangako, yun ang sabi niya sa akin. Nagawa nga ho niya doon sa lugar mismo ng tatay mo, sa Saudi pa ho, kaya nawala siyang tatay doon, tatay mo doon. Pero ano ma'am, nung nasa Hong Kong po kayo, 2 taon din kontrata mo, anong ginawa niya dito sa Pilipinas? Ba't nagkaroon na naman siya ng bagong ano? Bali, nung nag-Hong Kong po ako, yun na naman po ang sinabi niya sa akin, gusto daw niya na mag-Saudi. Hindi po, anong ginawa niya dito? Nagkaroon din ng babae ulit? Dito po nung umuwi po siya ng Pilipinas, nag-steady siya sa akin sa bahay. Tapos nung nag-usap kami, sabi ko, walang mangyayari pag nandito tayong dalawa. So sabi ko, nag-decide ako na mag-abroad ako, going to Hong Kong. So pumayag po siya. Pumayag po siya. Tapos nung malapit na akong ma-finish contract sa Hong Kong, that time po, nagsabi siya sa akin na gusto raw niya mag-Saudi. Ngayon sabi ko sa kanya, baka na naman maulit na naman yung nangyari. Sabi niya hindi na raw. Pero sa Pero nung 2 taon nyo naman sa Hong Kong pala na yun, mabait naman siya dito sa Pinas. Opo, mabait naman po siya. Kaya lang nung sinabi niya sa akin na gusto niya po niya mag-Saudi, pinayagan ko po siya. So, ginastusan ko po siya. Nung nakapag-Saudi na po siya sa Riyadh, yun na naman, gumawa na naman po. Nakatag po siya ng nurse na hanggang ngayon nakatuluyan niya po.
Doon po sa Saudi mismo may nakilala siyang isang nurse na Pinay. Nurse, opo. Oh. Pinay po. Okay. Ano po yun? So hanggang ngayon, magsasama po sila hanggang ngayon. Sa Saudi mismo? Opo. Tapos nung umalis silang dalawa, doon ko na nalaman na yan palang babae na yon. Hanggang sa nahuli ko na lang na silang dalawa. Bali nung nasa Saudi po siya, wala po kayong kaalam-alam. Wala po. Meron po siyang kinakasama dun. Wala po akong alam-alam. Bali, nung pong umuwi siya from Saudi, umuwi siya sa akin dito sa bahay, nakita ko po yung gamit niya na may picture ng babae. Kasi hindi pa ho gaanong may cellphone, ganyan, no? Opo, hindi pa po uso yung mga cellphone. Ibang cellphone pa yung uso dati, Motorola, ganun lang po yun. Yung keypad lang, no? Pero ano po, 'di ba mahigpit, sobrang higpit ng Saudi dati, unlike ngayon, medyo okay. Yung dati na ewan ko po. Na paano nila nagawa 'yon? Ano po, nagpakasal po sila doon para magsama po sila ng Hindi po, bali grupo po sila kumbaga magkakaibigan hanggang sa nagmi-meet sa isang bahay, hanggang sa yun na-develop po silang dalawa. Ganito, kabayan. Boring ka dyan. May handaan dito, may birthday dito. Pwede ka pumasyal, hanggang pasyal, panay na yung pasyal, no? Opo. Okay. Para tanggal yung homesick natin, kabayan. May kunting dito, kain-kain. Yan pala, ibang kainan na. Opo. Pero nahuli pa rin po ninyo nung umuwi. Nakita mo picture ng babae? Opo, nahuli ko po. Tapos nung tumagal-tagal po, doon po pala tinira yung babae sa dating tinirahan na namin sa Santa Mesa. Tinago po ng mga kamag-anak niya. Yung babae. Sabay po sila umuwi dito sa Pilipinas, galing Saudi? Opo, sabay po pala sila. Pero siya umuwi dyan sa inyo sa Pampanga? Opo, yung lalaki, umuwi po sa akin. Bali yung babae, tinago nila doon sa kamag-anak nung lalaki. Doon sa Santa Mesa? Opo, sa Santa Mesa. Galing. Ano po yun na hindi naman tinago kung totoo. Hindi naman. Nakakalabas, pero kumbaga po, kinonsente po nila. Kinonsente. Oo, alam ng pamilya, no? Alam na po ng pamilya niya. Yung babae po ba na yun, may pamilya din po ba o dalaga? Dalaga po. Dalaga. Opo. So, nung timeline na nangyari na yun, pinabayaan ko na lang siya. Hanggang sa, yun nga, syempre, hindi, masakit din para sa akin dahil may anak. Oo. Nag-move on ako. Pero nung nagkalauna naman, ayan, syempre, kailangan mo ng katawang sa buhay. Nakatagpo ako dito. Diyan sa Pampanga. May nakilala po kayo? Opo, dito po sa Pampanga. Kasi, nung nagtukwento po ako dito sa bahay, hindi ko alam na nakikinig pala siya. So, parang naawa sa akin. Bisita po ninyo yan. Bisita po ninyo sa bahay. Opo, bali, malapit lang dito siya sa bahay namin. Sino po ang pinagkukwentuhan ninyo ng buhay-buhay mo dyan sa bahay ninyo? Opo, kasi nga, nung nangyari sa first husband ko, kasal po ako sa una eh. Hindi ko alam na nakikinig pala siya. Tapos dun na, nagumpisa na yung ganyan na awa daw sa akin. Kay sino mo kinikwento? Ba't narinig niya? Bali sa family ko po. Bisita po ninyo, narinig niya. Opo, parang dumayo lang dito sa bahay. Ganyan po, bisita lang po. Tapos, ura mismo nung pagkwento mo na yon. Tapos yun po, na-develop kami ng dalawa, yung pumunta dito, na-develop po kami hanggang sa nagkaroon po kami ng dalawang anak. Kaya lang po, talagang hindi ako swerte, ayun na naman po, nagbabae na naman po yung pangalawa. Yun naman kasi, naawa siya sa'yo, naawa siya, tinanggap ka niya, mga anak mo, nagsama kayo, kahit kasal po kayo dun sa una, nagsama po kayo, okay naman, nakadalawa kayo no? Okay naman po kami nung pero nung nitong 2020 yata yun, nung nagkaroon kami ng dalawang anak, tapos mga bandang 2020 like that, nag-Saudi na po ako. So, 2026 po, nag-start po ako nag-Saudi. So, uwi ko lang po nitong August 15. Bali, kailan po ninyo nahuling ng babae? Bali, nung muling bakasyon ko po, kasi po,
may sakit ang nanay ko. Mm-mm. Ang reason po ng pag-uwi ko noon dahil po may sakit si nanay, kidney failure po si nanay. Dialysis. Oh. Kumbaga napansin ko po siya na hindi siya dito kumakain sa bahay. Laging may dahilan, pupunta ako sandali sa ganito. Pero dinedma ko po yun. Hindi ko inisip na ganun yun. Mm-mm. Tapos nung reason po na nagbakasyon ako dito is aalagaan ko po si nanay for 3 months. Mm-mm. Tapos umuwi po kami ng Pangasinan. Kasama ko po yung 2 anak ko. Ang sabi po niya sa akin, umuwi ka ng Pangasinan, bakit nagpakita ka na mayaman ka doon? Sabi niya sa akin. Ang sakit po nun, di ba? Sorry po. Ano po meron sa Pangasinan? Taga Pangasinan po talaga kayo? Bali po ang mother ko, taga Pangasinan po. Okay. Tapos po noon malapit na po yung back ko sa Riyadh, sa Saudi. So, bumalik na po ako ng Saudi ng March 14. March 14 po, bumalik ako ng Saudi. 2023 po, 2022. Okay. Then, nung pagbalik ko po doon, mga 1 week pong nakaraan, namatay po si nanay. Okay. Tapos po, may tumawag po sa akin na babae. Kring! Ang sabi niya sa akin, Jenny, huwag mong padadalhan ang asawa mo. Sabi niya gano'n sa akin. Bakit? Sabi ko. Kasi meron siyang babae, nakita raw nila, ganyan-ganyan. Tapos, sino ba to? Sabi kong gano'n sa babae. Sabi niya, kumari ako. Sabi, kumari mo ko. Sabi niya, hindi kita kilala. Sabi ko, baka kumari ka ng kinakasama ko. Oo, ako nga kumari ng kinakasama mo, sabi niya. So, yun po. Lahat na ng salita, lahat na ng napupunta na sa message ko, may mga nagmi-message. Naniwala na lang po ako nung anak ko na po ang nagsabi. Okay. Ay, nung umuwi po kayo, hindi po ninyo nahalata, wala po kayo napapansin sa asawa mo? Na parang, bato ba't hindi ka na kumakain dito? Oh, ba't hindi na kinakain tong yung luto? Oh. Napansin ko po yun, kaya lang dinedma ko kasi ayoko nang mag-isip kasi po aalis ako eh. Pero meron na po ako naririnig. Pero nung bago ako umalis, nag-message po ako sa kanya, ayusin mo ka ko. Huwag lang sanang maulit, sabi ko gano'n sa kanya. Kaya lang, hanggang sa ngayon, nung umuwi po ako ng 15, sabi ko po sa anak ko, uuwi ako dyan pero ayoko nang makikita yung tatay mo, sabi ko gano'n. Umalis na po siya. Umalis na. Opo, Ano po yung babae niya? Ano po yun? Diyan lang din sa inyo, malapit? Opo, malapit lang po. Bali sa kabilang baryo lang po. Siyempre mangangamoy ang lapit eh. Oo nga po eh. So, ayun na nga. So, pinabayaan ko na po siya hanggang ngayon. Yung mga anak po ninyo sa kanya, ilang taon po ngayon? 18 tsaka 15 po. Yung 2 mong anak dun sa una, ilang taon po sila? May family na po sila, 33 tsaka 31 po. May sarili na po silang hanap buhay. Saan po sila ngayon? Dyan din? Nasa Pampanga po ako. Yung 2 po ninyong anak, saan po sila ngayon? Nasa akin po. Bali yung anak ko sa una, nasa Maynila po. Okay. So 2 anak mo nag-aaral pa. Ano po ba trabaho nitong pangalawa po ninyong kinakasama? Ano lang po siya, driver ambulance. Laging emergency. Sanay sa emergency. Oo. Kaya tanggap niya kahit anong mangyari kasi sanay siya sa 50-50. Kung maghiwalay man, bahala na. Ganun, mahuli man, bahala na. Opo. So, kaya nung umalis siya dito, lahat ng gamit kinuha niya. Okay. Kaya nung umuwi po ako, so bumili ako ng mga gamit namin. Lahat kinuha? Electric fan, Opo, electric fan, plato, tinidor, kasirola, lahat po. Hanger, ganun. Opo, tama po kayo, hanger. Kinuha po niya yan lahat. Parang hindi po anak yung tinuring niya dito sa mga anak ko. Ibig sabihin, hindi rin nagsusupport kasi nag-aaral pa ho yung mga anak mo. Hindi siya nagsusupport. Magkusa siyang magbigay, pero yung hihingi ako sa kanya, never ako humingi sa kanya. Need mo pa rin talaga. Magkusa siya kung gusto niya. Need mo pa rin talaga bumalik ng abroad pag gaganon, no? Kasi nag-aaral pa rin sila, yung mga anak mo. Opo.
Bala ko po sanang bumalik pa kasi open naman po ako sa amo ko. Anytime daw pwede akong bumalik. Kaya lang mga anak ko, ayaw na akong pabalikin. Saan ka nga po ngayon? Sa Hong Kong? Galing po ako ng Saudi Riyadh. Saudi. Okay. Opo. Bali 8 years po ako sa amo ko, sa iisang amo. Ayun naman po pala eh. Yun nga lang. Yung mga anak mo, malalaki na. So, kaya na rin po nila na sila na lang. So, kailangan mo mag-abroad, Hindi rin no? po kasi nung dumating po ako dito, parang napabayaan po talaga sila kasi puro lalaki po. Okay. Mm-mm. Oo. Kaya naawa po ako sa kanila. Oo. Kailangan din ng guidance galing sa magulang talaga, no? Opo, Oo. totoo po yun. Kasi ganyang mga edad, no? 18. Ala. Opo. Lalo po yung nakwatsero, yan, barkada. Bisyo na. Oo. Opo. Biglaan po ang pag-uwi ko, bala ko sana po by December. Kaya lang po itong 18 years old ko, iba na yung nangyayari sa kanya. Kaya nagpaalam ako sa amo ko. Oo. Ano po yun? Parang nadala na ng barkada? Opo, na barkada po siya. Mas minsan umiiyak siya dito sa bahay. Kumbaga namimiss po ako. Oo. Kasi yung papa nila, wala ring pake. Ganun, no? Oo. Wala po, walang paki. Kasi nga bakit pati hanger? Totoo po, Sir DJ. Hanger, plato, tinidor, lahat po, baso. Sabi ko, anong klaseng ama yan? Sabi ko. Sandok. Bakit ganun? Opo, martilyo, lahat po. Bahay po ba niya yan? Bineld para sa inyo? Bahay ko po. Bahay mo. Oh. Opo, bahay ko po. Kaya nga sabi ko, para wala na ng problema, hayaan nyo na, makakabili tayo, sabi ko. Oo. Sino naman itong kinakasama niyang bago? Hindi ko po siya kilala eh. Basta taga kabilang baryo po daw siya. Hindi mo Ang nagsabi po sa akin, kumari niya mismo. Oo. Hindi mo na rin inalam, no? Lalo lang dadami yung ano mo, yung iisipin. Hayaan mo na lang po. Oo. Opo, pagpasa Diyos ko na lang po. Importante na sa akin yung mga anak ko. Tama. Back to zero no? Ay, kasi wala kahit kutsara. Umpisa. Kailan po. Oo. Hanggat buhay may pag-asa. Makasakla po ng karanasan ko. No? 2 beses pa lang naman, ma'am. Ganun po talaga pag umibig. Di ba? So, wala akong swerte. Sa mga anak mo naman, baka naman po meron. Oo. Opo, sa mga anak ko po. Ilan na po yung apo mo dun sa una at pangalawa mong anak? Bali, isa pa lang po. Doon sa pangalawang anak ko po. Sa unang asawa ko po. Okay naman. Hindi naman sakit sa ulo o inintindi mo pa sila lahat. Hindi naman po. Oo. Yun lang, no? Kasi alam mo yung papel bilang sa magulang habang buhay. Di ba? Kahit may pamilya na rin sila. Sabi nga ng iba, ay mabuti nga sa'yo. Tapos mo na paaral yung mga anak mo. O makakatulong na sila sa'yo. Pero hindi, no? Kasi hindi mo masabing swerte na yung mga anak natin, no? Pagdating ng araw, kung may pamilya na rin sila, priority nila yon, yung mga binuo nilang pamilya kaysa sa'yo. Kaya ikaw bilang lola, at ganun pa rin. Yung para sa mga apo mo, di ba? Mas mahal pa nga ng lola yung mga apo kaysa sa mga anak nila. No? Pinakita mo na yung mga apo mo. Yung apo mo, I mean. Nakita mo na yung apo mo. Nung pangalawang bakasyon ko po, kasama ko po yung apo mo. Oo. Kasi nasa Manila. Pero nung sa unang asawa ko po, okay lang po. Hindi naman masama ang loob ko dahil pinatapos niya yung 2 anak namin. Opo. Okay. Saan po ngayon yung una mong asawa, ma'am? Bali, nasa Negros yata po. Sa Negros po. Doon yung lugar ng babae? Opo. Doon po. Nasa Ilocos pala, Ilocos po. Ilocos. Okay. Opo. Ngayon, naghahanap din. Pangatlo pa lang po to, ma'am, pag sakali makahanap tayo, ha? Kung papala rin po. Oo naman. Makahanap. Sana naman po yung mabait na, yung hindi na naghahanap ng iba. Sana. Pero ikaw pa rin po makakaalam po niyan, ma'am, no? Sa dami-dami mong pinagdaanan sa buhay, alam mo na paano pumili, no? Mag-psycho sa isang lalaki, no? Okay. So anong hanap mo ngayon, ma'am? Yung mabait po, mabait. yung responsable. Yung ano na rin, yung wala na ring pinapaaral pa, yung gusto mo? Ganun po. Oo. Kasi kung may pinapaaral pa, problemahin mo pa yun, ma'am, no? Opo. Kasi, imbis na lumuwag-lumuwag yung mag-iisip mo,
Baka dumagdag pa yung problemahin mo, ma'am, pag meron po siyang pinapaaral. Kasi anak mo nag-aaral pa. Totoo po. So yun po yung nahanap ni ma'am, ano ngayon, ma'am, ano po pangalan niyo, ma'am? Jenny po. Jenny, Ma'am Jen, na hinahanap niya yung desidido lang din yung hindi pabigat na magtulungan. Opo, yun, magtulungan po. Nasa Pampanga po ngayon. Saan po kayo sa Pampanga ulit, ma'am? Mabalakat po. Mabalacat, Pampanga. Ayun. Maganda din Opo. naman dyan yung pamumuhay, ma'am. Ayaw mo mag for good. Opo. Kunyari, mag-ano ka na lang, mag-business na lang dyan. Yun nga po ang balak, walang kapital. Oo, yun lang. Pag-ipunan muna. Opo, pag-iipunan po. Mapayapa yung pamumuhay dyan, di ba? Mag-business ka na lang Opo. kahit na bigas-bigas. Ganda ng Mabalacat. Napadaan kasi ako dyan one time. Opo. Sige. Maganda po, mabalakat. Maganda, oo. Ma'am Jen, hanapan po kita ng makakausap. Standby ka lang. Manood ka, no? Okay. Para ma-update ka kung mayroon pong makakausap. Okay po, thank you po, Thank you. Sir DJ. Si Jenny mula sa may Mabalacat, Pampanga. Pangalawa pa lang po yan, ma'am, no? Habang buhay, maaari po tayo masaktan. Wag kang mawala ng pag-asa. Yung guest nga natin kahapon, 3 beses na nag-asawa eh.